ka, dyan, boss. binigyan mo ng ultimate, isa pang ultimate yung Valentina. Parang ano, pipili ka na lang lahat masarap eh. Maliban na lang yung sa Buffet show! Iritel. Sa Iritel na lang, Oo. hindi. Kumbaga yun yung gulay na lamog na, yung hindi mo nauunin. Yung kangkong na walang ano. Yung na kangkong walang, chips. Oo. Tapos wala yung mga flavor. Oo. Pero ngayon, game number 3. Papasok na nga tayo in a while. Looking at the lineups, nakita naman natin, sa tingin nyo, sino ang makakalamang dapat? Dapat ha, sa early game. Ako para sa akin, no, habang nag-iisip pa si Midnight dyan, ay may ano, yung may Valentina. Kasi kapag ka nauna mag-rotate to at nauna mag-level, ay talagang, as I think Midnight mentioned earlier, kaya talagang pumalag ng mas mahaba. Yeah, very clear actually, Peter Suns ang lamang dito sa early game. Walang damage yung lineup ng Triple Esports. Even though you might say na yung Fredrin kasi, deceiving yung Oo. kanyang existence ng damage. Kasi actually Makati ang Fredrin, pero it mostly relies on control. Ang problema mo dito ay makakakontrol mo ang sasakit sumapak. Oo. Khalid, Valentina, Guinevere, na most likely baka maging hybrid mula kay Busisio. Kahit maraming kits yung Bigatron Suns para mag-initiate, Okay. mas lalo na yung mga nakakagulat na plays. Yung Triple Esports din naman, marami silang kits to counter-initiate. Yung Dotron, Wolf King, Troll. Even yung final slash ni Shanji. And if all else fails, may Netherrealm pa rin naman sila. Pero ito na nga, no, mid lane control, naglalaban ng dalawang roamers and middle laners. Usual pokes lang naman ang titignan natin kung sino makakalamang mamaya sa turtle take. Matagal-tagal pa naman yung first turtle. Dito sa baba, magkakaroon ng trade-off. Alanaw, Yatachi, waps ka talaga dyan, boss. Sanji goes down, that's first blood. Going Black. to Bigatron Suns at si Black ay magki-quick sand guard lamang. Wala pang pang-cancel at makaka-desert scimitar plus the flicker Oh combo. my goodness. Na microhan. May micro, sabi niya, oh, wala second skill. Okay, heal muna ako. Ang linis. Pumutrip si Blackman. Oo. Sabi niya, boss, wait lang. Ayan kaya pa, ako. ayan pa. Oh! Wala pa namang violent Wala pa record. naman. Chillax lang. Nagamit na pala. Sayang. But that could have been a kill. Nampopok lang. Yeah. Nananakot lang naman talaga. And so far, so good for Bigatron Suns. Na-catch off guard talaga nila yung Triple Esports doon. And without the Netherrealm pa, pag mahihirapan sila, bawat talon na pwede gawin ng Bigatron Suns, most likely sure kill until mag-level 4 itong Scoffin. May galit tong dalawa kay Sanji. Oo. May galit na galit. Pero mag-level 4 sila parehas. So that will mean Bigatron Suns, they will have an immense amount of control. Dito sa Turtle, lalapit si Tarzan. Kaso yung mga lalapitan niya, ayan, ang sakit. Tanggal kagad yung kalating HP ni Fredrin. Oh, naging oy! storm. Oy! Quick sand guard, Grabe! just in time, pero makaka-cancel. Tapos Oh meron pang my Netherrealm. goodness! Violet Requiem nagamit na rin, pero tataka si Busisio. Walang atang mamamatay doon, Nagkam- idol. Nagkamali siya. Nagkamali nga siya. Natalo na niya sa Tarzan, kaso inatake niya yung crab. Minsan nangyayari ang mga bagay na kunwari na lang hindi nating nakita. Oh, minsan talaga, sometimes, Oo. it goes wrong. Pero at least wala namang casualties para sa parehong kupunan. Sabi nung crab, boss, nananahimik ako dito eh. Nadamay siya eh. Nadamay nga siya at ngayon madadamay talaga ang Turtle dahil gustong-gusto kunin ito ng Bigatron Suns. Akashi nag-charge ngayon. Dalawa ang Sanji! nakuha! Pero na final slash! Final slash on one, Ruby ang makakasecure ng Turtle, and that's going to be Triple Esports getting the Turtle plus the kills. Oo, ang ganda sana nung attempt kaso nahawi din, nasama sa hawi. Yung Kufa, hindi siya nakapag ultimate. And ang nangyari, nakuha ni Troll, yung Turtle, and Triple Esports, after that engage, ang awkward kasi sa lineup ng Bigatron Suns, kailangan ma-pull off mo yung mga combo mo. Pag hindi, kawawa ka doon sa digitan portion ng Triple Esports. Ang daming ano yan, yung mga nakaka-bad trip na skill. Yung Tonti Fredrin, yung Energy Eruption, yung Ruby, of course yung mga Vengeance ni Arlot. So alam mo yung, pag hindi mo na land yung combo, gusto mo na lang umuwi. For Uy. Bigatron Suns. May na-realize din lang ako, no, parang sobrang daming displacement ng Triple Esports mula sa mage, sa roam at pati na rin sa kanilang XP laner. Ito yung literal, pagkagising mo, nasa Saudi ka na. Nasa ibang bansa ka na. Oo. Ito yung yung kapag pumunta kayo sa isang Gagawin kang OFW. kwarto Oo. ng pag nagpunta kayo sa isang kwarto ng hotel, nag-go hotel, ay nagro-room hopping kayo. Oo. Magugulat ka na lang pagkagising mo, OFW ka na. Shoutout nga pala sa mga mga manlalarong Pilipino abroad, ang mafia. Ngayon, Bigatron Suns, medyo kailangan ingat nga talaga yung mga bawat talon nila and to make sure na mababurst nila kaagad. Kasi for Triple Esports, nakita naman natin kanina sa baba, ang dali nila i-displace, ang dali nila guluhin itong mga initiations or even yung pagtalo na ginagawa ng BTR pero si Troll! Ginulat ni si Black pero makakapag-quicksand guard with a Netherrealm. Oh, grabe yung overcommitment, Doble proteksyon ang kanilang ginamit. Kaya naman si Sanji ngayon, final slash sa isa, Akashi. Tatama ang stun pero napakagandang violent requiem galing kay Bizisio pero makakatakas naman siya palabas. At walang mamamatay, ang daming binato. Ang dami, the sustain talaga for both teams
esports are real. Si Syndra naka-Valentina and always Netherrealm ang kanya nakukuha. Although una na lang nagamit ito, sila din naman kasi yung nag-counter-initiate. Kaya Triple Esports, during that time na ginamit ni Coffin yung kanyang Netherrealm, nasustain nila, kaya naman walang namatay. But this time, resources expended, may ikalawang turtle na. Sino kaya makakakuha sa kanila? And this turtle, and I would say na second turtle pa lang naman, hindi pa naman sobrang importante nito, kaya naman hindi sila pepwesto agad-agad. Konting farm muna. Mukhang uulti sa baba si Sano at makakapag-clear. I think magkakaroon lang ng cross-map play dito eh. Yeah, free pressure na bottom lane. And ang ginagawa lang naman ng Triple Esports, pinapalaki nila yung economy nila. Akashi. Nakashi ngayon. Talagang nag-think twice siya eh. As long as nandun si Troll, ang dali talaga makancel ng bawat initiation, bawat ano na pwede niya gawin. Ang dami niyang times na tumalon siya, tapos hindi niya nako-commit yung Tyrant's Rage because of a Troll. And Bigatron Suns know this, kaya they need to play this safe. Triple Esports still having control over this turtle. Pero Bozizio, hindi din naman hayaan na hindi niya makuha tong turtle na to. Special Migration still available. Final slash on 2. Pero mukhang makakuha pa rin naman dito ay si Tarzan. At kailangan na nga niyang tumakas dito bilang Fredrin. 2-man na knock. Pero may Netherrealm na nakaw. Dalawang Netherrealm ay nagamit na. Sanji goes down. Si Black ngayon ay nag-iinit na. At mukhang masastan muna ang BTR. Tarzan with a dash pero knock up pa rin. And Bigatron Suns gets that kill. Overloaded talaga yung mga crowd control nila Midnight. Kaso yung bottom lane, Sano nakakuha siya ng libreng tower dito. So similar to what happened in game number 2, dinadaan sa macro this time around ng Triple Esports ang BTR Suns. Pero when it comes to team fights, lamang pa rin talaga ang BTR Suns, especially if the layering in the spells is correct. Mahuuna talaga yung jump dito mula kay Bozizio. Although napakaganda ng final slash mula kay Sanji. Yung overloading ng team fight dito with the Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage, and kapag sinama na yung stolen na Netherrealm and Raging Sandstorm, hindi talaga makakalaban ng Triple Esports. Hindi mo na nga halos napansin yung Netherrealm doon ni Coffin eh. Kasi pagkatapos mag-connect ni Akashi with the Tyrant's Rage, nandun bigla yung Raging Sandstorm. Burado ka agad. Even before matapos yung animation ng yakap, nandun na, insakto. Nung nakakawala na yung mga miyembro ng Triple Esports, si Bozizio na nagsimula ng away with a spatial migration, siya din ang tumapos with another spatial migration. Ang malungkot doon, walang gisingan yun eh. Yung kapag na Tyrant's Rage ka, mag-uulti yung Netherrealm, magigising kayo, tapos bigla kayo mabubuhangin. Tapos pag natanggal yung layer, yung HP ng Netherrealm, Hoy! tulog na naman kayo. Agarang Raging hinila, Sandstorm! pero Raging Sandstorm flicker on 4. Bozizio? Napakagandang intro mula kay Black, pero si Bozizio makakatakas naman via the spatial migration. At katulad lamang ng kanina, isa lang ang namatay. Oh, sabi ni Akashi, okay lang yan boss, wala pa yung Tyrant's Rage. Nahuli ako eh. Nahuli ako boss eh. Actually, maganda yung counter-engage doon ni Black eh. The problem was wala si Super Upa. Pero for the side of Triple Esports, 5 silang nandun. So, buti na lang wala pa doon si Super Upa for Triple Esports and they got the kill that they wanted. At unti-unti na sila nagiging comfortable lumabas sa kanilang mapa. Again, pag pumalakas yung teamfight for BTR Suns dito, no, nakaka-bad trip kalaban yung mga heroes ng Triple Esports. Ito yung ano din eh, kung yung BTR Suns, pag nag-start yung teamfight, hindi ka nagigising. Itong Triple Esports, pag pumalya yung teamfight ng BTR Suns, hindi ka na makakauwi. Literal, magpa-uwi ng mga heroes sila. Yung Arlot, yung Ruby, yung Fredrin, kahit si Coffin, tulad nga sabi ni Womi kanina, ayaw din magpa-uwi niya, nakahatakin ka niya, mumultuhin ka niyan. Eh si Sano nga, susundan ka pa uwi. Sobrang bilis tumakbo. At ngayon Bozizio? naman papasok with the Raging Sandstorm as well. Half HP on Tarzan pero Netherrealm nagkagamitan na ang dalawa. At makakapag-dash pa nga pala yung si Black pero double kill na pala para kay Tarzan. May reset dito sa Turtle. Kailangan na tumakas si Bozizio pero hindi na siya mabubuhay pa. Akashi na ata ang isusunod. Appraiser Strat tatama sa minions. Tinakot lang niya si Akashi. Halos lahat ng ultimates binuhat nila doon kay Tarzan and even before magamit yung Netherrealm to save him, half HP pa nga lang siya doon. So the sustain is real for Triple Esports and for Bigatron Suns. Marami nga kayong crowd control but you need to make sure na yung right target makuha nyo or if kukuha kayo na makunat, make sure mabuburst down nyo kagad. Yeah, tsaka napatay din si Super Upa sa engagement na yung Triple Esports. However, they did have their marksman before that teamfight started. Kaya naman kinulang sa damage output yung BTR Suns dito. Again, kailangan malinis yung pasok dito ng BTR Suns. Pero at this point, baka hindi na mag-matter yung for Triple Esports kasi medyo malaki na yung lead na hawak nila dito. And importante for BTR Suns na tignan yung mga defensive items dito that could come out from Triple Esports. Meron ng Radiant Armor, yung Fredrin, and most likely pabuo na rin yung kanyang additional HP dito. Yung either Guardian's Helmet or pwede nga siya bumuo ng
ng Blade Armor para lang mabawasan talaga yung damage output na manggagaling mula kay Black and pati na rin kay Super Upa. Ay, ayun o, kaduluduluhan. Violet Requiem, may Raging Sandstorm. Wala na talagang gisingan yan, boss. Wala ang gisingan talaga yan. Yan yung literal pwede ka magtimpla ng kape. Paano kang gigising? Hindi ka nga bababa. Halos hindi na siya bumaba bago siya mapatay doon ng si Doon ka Thor. na matulog sa taas. Bumalik ka ng M3 to the top. Naging Sky King ka sa masamang paraan. Oh, naging Sky King ka, trial card. Trial card to 1 game. Uy, Uy, nice touch. naiwasan. Oh, nice flicker mula kay Black. At ngayon, magpo-push na ang Triple Esports. Ngayon, Triple Esports. Troll, hindi nila alam kung nasaan, pero hindi rin naman alam kung nasaan si Buzizio. Special Migration, wala pa naman doon. And now they're really defending their middle lane, pero tumalo na nga dito, pero para lang mang psycho pala. Oo. Ito yung medyo malungkot kapag meron kang Valentina and Paramis matchup. Kapag Aha. dalawa kayo nagbuhusan ng Netherrealm. Oh. Lamang actually si Coffin kasi again yung echo damage, yung pag-bounce ng kanyang spell. And of course, naka-lethal ignition din si Coffin dito. And kapag dito may lineup ng Triple Esports, pabor dapat sa kanila yung head-on collision ng 5v5 engagement nila kasi merong Irithel din, merong Ruby. Pero again, Sanji! Sa mid lane pala ang totoong laban. Si Syndra na wala na, pero si Super Upa nagbayad. Napakagandang pagpasok dito kay Black, pero masyado maraming tinatangki. Kaya naman double kill para sa Triple Esports. Alam mo, sasagutin ko dapat yung tanong mo Midnight. Sasabihin ko sana, kulang yung nakikita nating final slash from Sanji. Pero ngayon biglang nagpakitang gila sa gitna. ang problema kasi again, hindi terms ni BTR Suns yung nagiging start ng team fight. Laging Triple Esports yung nag-engage. And it's just Troll recognizing na lamang siya sa matchup. So ba't siya matatakot sa Kufra? Laging naka-front yung Ruby. Kaya naman hindi makahanap ng magandang start yung BTR Suns sa mga team fight. Lalo kapag mga ganitong mga placement sa mapa na alam mong kung saan napupunta yung heroes ng Triple Esports. Hindi ito tulad ng mga Lord Dance na pwede ka potential mag-setup sa mga initial targets. Kasi with Triple Esports pushing inside the base of BTR Suns, literal na kung ano man yung gusto niyong gawin, nakaharap lang yung Ruby sa unahan. Yun At nga. saka yung kay Black, ang gaganda ng mga Raging Sandstorm niya. Laging 3 to 5 man yung natatamaan. But for some reason, they can't seem to win a team fight. Hindi nila kayang itatapusin yung sinimulan nila. Sakto din kasi yung pagkasani Coffin ng Netherrealm niya eh. Every time na kumukonekta si Black with the Raging Sandstorm, nandun yung Netherrealm, either nakasana or ikakasana para si Akashi. May kinakasa dito at tatama nga doon kay Black. Pero yung Ruby na Wow! naman. Grabe si Troll. Nakakainis naman yun. Dinontran Wolf King. Parang nasayang yung ultimate. Buzizio naman na pa Violet Requiem. Sanji goes in once again with vengeance. Pero mukhang tatakas na lang ang Triple Esports. May Lord pa na pwedeng kunin. Ito yung benefit ng ginagawa ni Troll. Hindi pwersado si Coffee na gamitin yung Netherrealm sa kahit anong jumps ng BTR Suns kasi lagi nasa unahan yung Ruby and he's there to cancel a lot of stuff for BTR Suns. So again, on paper, napakaganda talaga nung Ruby and Troll is executing this Ruby gameplay to perfection. Nag-conceal Conceal BTR. play. Naghahanap sila ng pwesto. Worldy nagamit na rin. Nahanap nila si Sanji pero hindi sila magko-compete. Kulang yung damage. Hindi sila magko-commit. Na ngayon, half HP for this Lord and nag-reset ng bahagya. Yung mga huli ni Coffin tsaka ni Troll kay Akashi, na-expend tuloy yung kanyang flicker. So wala na masyadong bulaga play. Pero eto na nga, Netherrealms, ginamit na rin. Black! Nagamit ang mga Netherrealm at mukhang wala pa namang mamamatay si Super Upa ay makakaalis but that's Akashi going down at makakakuha Oh, na nga ng no. Lord ang Triple Esports. BTR Suns, that's not how you want to approach his team fight. Ginamit yung Raging Sunstorm para habulin yung Irithel. Ang problema, Irithel kasi yan. And after nun, wala na silang damage. Oh no, naglakad lang literal. Hindi pa nga nag-Fury partida pa. Talagang basic lang. Tiwala si Sano doon sa members ng Triple Esports, especially with Troll and with Coffin, na maaalagaan siya no matter what. And looking at the last class Triple Esports, the sustain was just there. Pati yung mga final slash ni Sanji, talagang displacement is key ata Yeah. ngayon eh for this meta. Sobrang raid boss actually nung Ruby and Arlot dito ng Triple Esports. Again, lagi sila nasa harap. They are covering their bases. And nahihirapan si Akashi to initiate because of that. Oh, Conceal, Sanji. Naghahanap ng pwesto pero hindi nila itutuloy. Nanakot lamang. Sepat lang, no? Lipat ng top lane. Eh pag inambahan ka naman ng Ruby at Arlot na invisible, kahit ako aatras eh. Kahit dalawa nga lang yung tumahabol sa'yo, mapapatras ka talaga dahil sa bulaga factor. Pero Buzizio dito, tumalon, nag-commit na nga onto Tarzan, mapapalayo. Kulang talaga yung pwede gawin ngayon. man. ng Flicker si Suns. Sanji, ah. Medyo weird yun ah. Oo. Na sa binato sa tank. Tamo na ni-regen din lang niya. Oh man.
Yun, isang inhibitor turret na lang ang nag-separate sa Oh, kanila. Mali grabe. ang pagpasok doon ni Akashi, kaya naman nakapupuro Ano sila na? dito. 3-man final slash by NetherRealm to extend the fight. Black, mukhang mapapa-flicker palayo pero makakaisa na si Sanji. That's Akashi going down. It is a 4v5 scenario. Nag-aantay na lamang ng minion waves ang Triple Esports. Black na lang ang pwede mag-front for their team. Triple Esports, lahat pa sila buhay. Yung iba sa kanila may mga immortality and they're waiting for their ultimates, pati minions. Bago sila mag-engage dito, they can actually end this right now at position. Grabe sa May Troll! pasok! Nabit si Bosisio at nabigyan sa Iritel. At Sanji! ngayon may final slash pa, Super Upa. Sinusubukan pang makapag-kite down. Syndra going in pero hindi na ata siya makaka-out dahil mahihila pa siya pabalik. Immortality is pop dito para kay Troll. Super Upa ginagawa na ang lahat pero hindi ata sapat ang lahat dahil may minions pa rin sila. Hindi pa binabanatan yung base pero Triple Esports ang mananalo sa game number 3. Triple Esports ends their M5 series with a win. Kahit papano, they are ending with a bang, and that's such a confidence boost, especially if papasok sila sa mga iba pang international tournaments. Ang ganda yung pinakita ng magkabilang teams dito. It's just that they had a better execution, a better game plan, and tripled the confidence with their draft. Nakita natin si Troll. Ang ganda nung kanyang pagharang